Kung ikaw ay mag-i-interview ng isang taong gusto mag-volunteer sa church, o kaya ang taong yon gusto niya maging isang missionary, ano kaya itatanong mo sa kanya? Siguro itatanong mo, ano ba pinaniniwalaan mong doktrina? Ano bang strategy na gusto mong i-implement sa pagbabahagi ng kaligtasan? Ano ang gospel tract na gamit mo? Kung ikaw naman ay mag-i-interview ng isang tao na gusto mag-volunteer sa praise and worship team, ano kaya itatanong mo sa kanya? Siguro tatanong mo, maganda ba ang iyong boses? Meron ka na bang experience sa pagkanta? Anong instrument na gusto mong tugtugin? Siyempre, itatanong natin yan kasi importante yan. Kung mag-i-interview ka ng isang tao nag-sign up para maging D-group leader, ano itatanong mo? Ikaw ba ay active na uma-attend sa iyong D-group leader? Uma-attend ka ba ng Wednesday equipping? Ikaw ba ay nirecommend ng iyong D-group leader? Alam mo, ang mga ito ay valid questions naman talaga. Pero alam mo ba, merong tanong na hindi natin dapat kalimutan kapag ang isang tao ay gustong maglingkod sa Diyos sa kahit anong posisyon. Ito ay ang tanong na, mahal mo ba ang ibang tao? Maring inisip mo, ano ba yan? Siyempre, ang sagot ay oo. Praise God kung gano'n ang iyong sagot. Pero alam mo kaibigan, sobrang importante kasi na totoo sa puso mo ang sagot sa tanong na ito bago ka maglingkod sa mga taong pinaglilingkuran mo. Tingnan mo, ang sabi sa 1 Corinthians 13:1, kung makapagsalita man ako sa iba't ibang wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umaalingaw o pompyang na tumataginting. Grabe no? Ang sabi, kahit ikaw ay marunong ng iba't ibang wika, pati na din ang wika ng mga anghel. Ano sabi? Kung wala kang pagmamahal, ito ay batingaw na umaalingaw-ngaw. Ang ibig sabihin, wala itong saysay. Empty. Then sa susunod na talata, ang sabi ay, kung may kakayahan man ako maghayag ng mensahe ng Diyos at may pangunawa sa lahat ng lihim na katotohanan at lahat ng kaalaman, at kung mailipat ko man ang mga bundok sa laki ng aking pananampalataya, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Sabi ito, kahit magaling kang speaker o teacher ng salita ng Diyos, kahit matindi ang iyong faith, nakakagawa ka ng himala sa pamamagitan ng laki ng pananampalataya mo, pero kung wala namang pagmamahal, ay wala itong kabuluhan. Tapos sabi pa, at kahit ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian at ialay pati ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala. Ang sabi ay kahit generous ka pa sa pagbibigay, sinakripisyo mo ang iyong kayamanan at ang iyong katawan sa paglilingkod, ay baliwala ito kung walang pagmamahal. Bakit? Kasi ang sabi ay wala kang mapapala. Ang ibig lang sabihin nito ay kahit anong gift o kakayahan ang ginamit natin sa paglilingkod sa tao, ay wala kang maa-accomplish na may kabuluhan sa mata ng Diyos kung hindi mo ito ginawa dahil sa pagmamahal mo sa Diyos at pagmamahal mo sa kapwa. Balang araw, doon sa judgment seat ng Panginoong Hesus, sa araw na ibibigay niya yung kanyang mga reward sa atin, ay wala pala tayong makukuha dahil wala tayong na-accomplish na may eternal value kung wala tayong tunay na pagmamahal. Kaya nga, ang pagmamahal ay crucial. Kahit anong dami ng accomplishment natin, ay hindi ito magmamatter kung ang motivation natin ay hindi pagmamahal. Kaya ito yung pag-uusapan natin ngayon sa ating part 3 ng ating series na All for Love. Last week, part 1, pinag-usapan natin na God's love is unequaled. Bakit walang kapantay ang pagmamahal ng Diyos sa atin? Kasi ito ay unconditional. Wala itong katulad. Minahal niya tayo kahit hindi tayo deserving. At dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, pinag-usapan natin last week, part 2, na ang tamang pagtugon sa kanyang pagmamahal sa atin ay ano? Siyempre, ang mahalin din natin siya ng buong puso, kaluluwa, lakas at isip. At ipapakita natin ito sa kanya sa pamamagitan ng ating pagka-delight sa kanya. Ang ibig sabihin ng nade-delight ka sa kanya ay yung hinahanap natin, yung ating kaligayahan sa kanya. Na para sa'yo, siya lang ay sapat na at masaya ka na. At kung sinasabi natin na mahal natin siya, ay ang katunayan naman nito ay ang pagmamahal natin sa ating kapwa. At ito yung ating part 3.
na ang title ay Love Like Jesus. Mamahalin natin ang ibang tao, hindi sa paraan ng mundo, kundi sa paraan ng Panginoong Yesus. Sabi niya sa John 13:34, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Teka, paano ito naging bagong utos? Sinabi naman na ng Diyos ito. Matagal na, sa Old Testament pa lang. Sabi sa Levitico 19:18, huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. Ang kaibahan, kaya bago ang utos, ay dati kasi ang utos ay kung magmamahal ka sa kapwa, ay gaya dapat ng pagmamahal mo sa sarili. Pero ngayon, ang inuutos ng Panginoong Hesus ay kung magmamahal ka sa kapwa mo, ay gaya ng pagmamahal ng Panginoong Hesus. Hindi na kagaya ng pagmamahal mo sa sarili. Kung paano ka minahal ng Panginoong Hesus, ganun ka din magmamahal. Sabi niya, kung paano ko kayo inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Grabe, ibang level ng pagpapakita ng pagmamahal ito, kaibigan. Ito ay sacrificial at unconditional na pag-aralan na natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Now, bakit ba tayo kailangan magmahal ng gaya ng sa Panginoong Hesus? Ang sagot ay nasa susunod na talata. Sabi sa John 13:35, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ano daw ang purpose? Bakit tayo magmamahalan ng gaya ng pagmamahal ng Panginoong Hesus? Upang makilala tayo na alagad niya. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay follower niya o alagad, kung ikaw ay disciple niya, habang tumatagal ay nakikilala mo siya at nararanasan ng klase ng pagmamahal niya sa atin. At dahil dito, ganun din naman tayo, nagmamahal din sa iba. At pag nakita ng iba ang unconditional love sa atin, nako, makikilala nila na ikaw ay totoong alagad ng Panginoong Hesus. Follower itong tao na ito kasi ganyan-ganyan ang Panginoong Hesus. Kopyang-kopya niya ang kanyang master. Alam mo, hindi ka makikilala na alagad ng Panginoong Hesus dahil sa may sticker ka ng fish sa iyong kotse o meron kang verse sa iyong t-shirt. Hindi ka makikilala na disciple dahil marami kang ministry o marami kang followers sa social media. Hindi ka makikilala na alagad dahil member ka ng isang D-group o uma-attend ka sa isang church. Hindi ka makikilala na isang alagad kung magmamahal ka lang gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya nga, ano sabi? Paano ka makikilala na alagad? Kung ikaw ay nagmamahal ng gaya ng pagmamahal ng Panginoong Hesus sa iyo. Ang pagmamahal na ito ay unconditional at sacrificial. Kaya lang, ang tanong ay, paano natin ito gagawin? Tapusin mo ang mensahe na ito, kaibigan, para matutunan mo kung paano ba magmahal ng gaya ng sa Panginoong Hesus. Magandang araw muli mga ka-WOTG. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Siya nga pala, kung gusto mo sumama sa aming online worship service, ay ginaganap namin ito ng 11 a.m. Sunday. Copy mo lang ang link na nakalagay sa description at i-paste mo lang ito sa inyong Chrome o kahit anong browser at instantly makaka-join ka na sa ating online worship service. Pag hindi nyo makita ang link, ay mag-type lang kayo ng worship sa comment section. Okay, balik tayo sa topic. Paano nga ba tayo magmamahal ng gaya ng sa Panginoong Hesus? Pag-usapan natin ang tatlong prinsipyo ng pagmamahal. Maraming principles tayo makukuha kung paano magmahal ang Panginoong Hesus. Pero tatlo lang muna ang pag-uusapan natin. Una, love cares. Pangalawa, love bears. At pangatlo, love shares. So, pag-usapan natin ang unang prinsipyo, love cares. Ang pagmamahal ay nagmamalasakit. Ang ibig sabihin, magiging selfless ka at magmamalasakit sa iba. Bakit? Kasi ganun ng Diyos. Siya ang lumikha ng sangkatauhan at ang lahat ng bagay, pero dahil sa selfless na pagmamalasakit niya sa atin, ay sinakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang manampalataya sa Panginoong Hesus
ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nagmalasakit siya sa atin nang makita niya na hopeless tayong mga tao. Wala ni isa sa atin ang magiging perfect na hindi magkasala. At dahil nagkasala tayo, ay malalasap natin ang kaparusahan sa kabilang buhay, ang dagat-dagatang apoy. Yun yung sabi sa Bible. Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero buti na lang, love cares. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya ganun na lang ang pagmamalasakit niya na gumawa ng paraan upang bayaran ang ating kaparusahan na kamatayan. Kaibigan, ganito nagmamalasakit ang Diyos sa atin. Ang pagmamalasakit ay ang pagnanasa mo na mapabuti ang isang tao kahit pa siya ay kaaway mo. Ganito magmalasakit ang Diyos sa atin. Nagmamalasakit at nagmamahal siya sa sangkatauhan ng walang exemption. In fact, yung taong kinaiinisan mo, yung taong nanloko sa'yo, yung taong tumaraydor sa'yo, mahal niya. Ulitin ko, yung taong wala kang paki, yung taong kinaiinisan mo o kinamumuhian mo, yung taong hindi ka naman galit sa kanya pero ayaw mo lang siyang makasama, sa totoo lang, mahal na mahal siya ng Diyos. So, hindi mo pwedeng sabihin na, mahal mo ang Diyos, pero yung minamahal niya, hindi mo minamahal. Bakit? Kasi magkakaroon ng contradiction. Kasi kung talaga mahal mo ang Diyos, alang-alang sa Kanya, ay kahit hindi mo feel, ay ipapakita mo na nagke-care ka sa taong kinamumuhian mo. Bakit? Kasi mahal na mahal siya ng Diyos. Alahanin mo na namatay ang Panginoong Hesus hindi lang para sa iyo, kundi para sa Kanya din. Ang sabi, namatay siya para sa sanlibutan. At nais ng Diyos na gamitin mo ang pagpapatawad at pagpapakita ng pagmamalasakit sa Kanya para malaman niya na alagad ka talaga ng Panginoong Hesus. Para malaman niya na ang Diyos ang nagpapadala sa iyo para pakitaan siya ng kabutihan. Now, hindi ibig sabihin na kapag nagpakita ka ng pagmamalasakit sa ibang tao, ay nagpapasakop ka na sa kung ano man ang kanyang kagustuhan. Ang pagmamalasakit ay hindi nangangahulugan na ibibigay mo lahat ng demand ng kapwa mo. No, hindi. Ang ibig lang sabihin ay magiging matalino ka. Tandaan mo, ang pagmamalasakit ay paghahangad ng kung ano makakabuti sa isang tao. Iisipin mo kung ang itutulong mo ba sa isang tao o ang magiging decision mo ba ay makakabuti para sa kanya. Halimbawa, kung meron kang tinutulungan na tao kaya lang ay nakikita mo na ang isang tao na ito ay hingi ng tulong pero namimili naman ng trabaho o hindi nagsisikap na magtrabaho. So isipin mo muna kung ang itutulong mo ba ay makakabuti sa kanya o magiging daan lang ito para patuloy lang siya na umasa sa ibang tao. Mas lalong magiging tamad at ang pinakamasakit ay hindi siya umasa sa Diyos at hanapin ito kasi meron naman siyang natatakbuhan palagi. Merong isang tao nagkwento na nung 4 years old siya, ay nahulog siya sa isang batis. Muntik na siya nalunod at naisip niya na kailangan meron siyang gawin upang makaligtas siya. So, kinampay niya ng kinampay yung kanyang kamay at paa at di nagtagal, napunta nga siya sa mas mababaw na parte. Alam mo, habang naglalakad siya paalis dun sa batis, iniisip niya na kapag nalaman ng kanyang mga magulang ang nangyari, naku, tiyak lagot siya. Kaya lang, pagtingin niya sa kanyang gilid, nandun naman pala yung tatay niya. Nakatingin lang ito sa kanya. Wala itong ginawa. At kahit nung nakaahon na siya, hindi man lang siya binati nito. Pero alam mo, nagpasalamat ang bata kasi na-realize niya ang reason kung bakit nakatingin lang ang kanyang tatay sa kanya. Ginawa ito ng tatay niya para matuto siyang magdepende sa kanyang sarili. Pero nakaantabay lang ang kanyang tatay kung sakaling kakailanganin niya talaga ng tulong. Alam mo, totoong pagmamalasakit, hindi paggawa ng lahat ng mga dinedemand sa'yo na bagay kung hindi ito ay wise thing or the right thing na kailangan mong gawin. Meron itong kailangan na pagtitiis. Ang pagmamahal ay hindi laging malambot. Minsan, kailangan mo sila tiisin para matuto sila at lumakas. Kapag ang anak mo ay spoiled, lalaki siyang lampa at hindi marunong mahirapan. Tapos, ang pagmamalasakit ay hindi kailangan na like mo ang isang tao bago ka magmahal sa kanya. Parang yung Good Samaritan na hindi naman kaano-ano ang tao na sugatan at mahina pero tinulungan niya ito. Kaya nga pasalamat tayo kasi sabi nga ni C.S. Lewis na hindi inutos ng Diyos na gustuhin o i-like natin ang lahat ng tao.
May mga araw na ang ating asawa, mga anak, katrabaho o kasama sa ministry ay hindi naman talaga likable. Pero kahit daw turn off tayo sa isang tao na yon, ay pwede pa din pala tayo magmalasakit sa tao na yan bilang isang tao na minahal din ng Diyos. At tandaan daw natin na mas madalas yung mga taong pinaka-nangangailangan ng pagmamahal natin, alam mo, sila pa yung mga taong hindi natin like o hindi natin gusto. Kaya nga, tandaan mo, love cares, love like Jesus. Hindi ka mamimili. Minsan, dahil sa kabisihan natin ay nangungumusta tayo ng tao pero hindi naman bukal talaga sa puso yung pagkumusta. Yung tipong nasabi lang, kumusta, pero wala naman yung genuine care na inaalam mo ang talagang kalagayan ng tao na yon kasi gusto mo siyang tulungan o samahan o palakasin. Kung meron man siyang pinagdadaanan, na-realize ko, ang pagmamahal ay nangangailangan ng oras. Ang ibig sabihin ay nagpapakita natin ang malasakit sa pagbibigay ng panahon sa iba. Alam mo, maraming tao sa paligid natin ang nasasaktan at sugatan at nangangailangan ng kausap. At may mga taong dadalin ang Diyos sa buhay natin upang maipakita ng Diyos na nagmamalasakit siya sa tao na yon sa pamamagitan mo at pamamagitan ko. Kaya lang, ito ang problema. Mas madalas kasi sila yung mga taong ayaw nating makasalamuha. Ayaw nating kausapin at iniiwasan natin. Tama ba? Sabi nga ni John Ortberg, if we are serious about loving God, we must begin with people, all people, and especially we must learn to love those that the world generally discards. Last week ay habang nasa isang coffee shop ako ay may lumapit sa akin na lalaki na may dalang bata at nagtitinda siya ng mga santo-santo o imahe na maliliit. Pangalawang beses na namin nagkita. Nung una, naawa ako sa kanya at binigyan ko siya ng konting tulong kasi may sakit daw ang kanyang anak na nasa 2 taon na gulang. Pagkatapos ko siyang bigyan ng konting tulong ay lumapit siya sa kabilang table. Maya-maya ay narinig ko na nag-uusap na sila at sabi niya ay may papakilala siya sa kausap niya na lalaki na naghahanap ng gay. At sabi niya, kailangan lang daw kasi ng bata na ito ng pera. Alam mo, umandar ang aking pagiging self-righteous. Sabi ko sa sarili ko, di ko nakakausapin ng lalaki na ito kasi hindi ko gustong ginagawa niya. At nung sumunod na linggo, ay nakita nga kami ulit. Lumapit siya at binati ako. Tumango ako, pero bumalik na agad ako sa aking ginagawa. Kasi nga, ayaw ko na siya kausap at alam ko ang ginagawa niya. Pero siya, alam mo, nag-aantay lang siya na kausapin ko. Nakatayo lang siya doon. Ako naman, hindi na ako lumingon sa kanya hanggang sa umalis na lang siya. Alam mo, alam ko sa puso ko na sinasabi sa akin ng Diyos na kung hindi ka magmamalasakit sa kanya, wala nang ibang gagawa nito. Alam mo, parang gusto ko mag-pray na wag na sana siya bumalik. At isa pa, late na ako kasi kailangan ko na matapos ang ginagawa ko na message. Kaya lang, ay eto na naman siya matapos ang 1 oras. Na-realize ko yung mga taong ayaw ko, yun ang gusto ng Diyos na mahalin ko. Kaya kinausap ko yung lalaki, tinulungan ko ng konti at ibinahagi ko sa kanya ang kaligtasan. Kaibigan, sino ang mga taong kinaiinisan mo? Sino ang mga taong hindi mo gustong makasama o bigyan ng oras? Tandaan mo na sila ang dinadala ng Diyos sa iyo para mahalin. Hindi sinabi ng Diyos na gustuhin mo sila, pero ang sabi ng Diyos, mahalin mo sila. Ang pagmamahal ay action word. Hindi ito feelings o emotion lang. Magmamalasakit ka pa din sa kanila kahit hindi mo sila gusto dahil ito ang tamang gawin. Yun yung pagmamahal. Si Walter Levine ay na-diagnose ng multiple myeloma. Ito ay isang uri ng bone cancer. Alam mo, sa halip na magmukmok at magalit sa Diyos, ang natitirang buhay niya ay ginamit niya para tulungan ng ibang tao na labanan ng ganitong karamdaman. Sabi niya, 99% of everything you do in life is attitude. If you have a relationship with God and you have the right attitude, you're going to learn to ask the one question in life that covers everything. How can I help you? Grabe, may sakit na siya, no? Pero ang nasa isip pa rin niya, ibang tao. Ang sinasabi niya, how can I help you? Kaibigan, kailan mo huling sinabi sa isang tao, how can I help you? Kaibigan, love cares. Love like Jesus. Simulan natin sabihin sa ating kapwa, ano ang maitutulong ko sa iyo?
Alam mo, may isang istorya ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa isa't isa ang gusto ko ikwento sa inyo. Tinawag nila itong The Miracle at Quick Creek. Meron kasing 9 na minero ang natrap ng 3 araw sa ilalim ng kuweba na may lalim na 240 feet. At yung kuweba na yon ng minahan ay punong-puno ng tubig. Alam mo, napagkasunduan ng mga minero na mamamatay tayo o mabubuhay tayo na magkakasama pero hindi tayo mag-iiwanan. Now, ito yung problema. Sobrang lamig ng tubig, 55 degree Fahrenheit. At papatayin sila ng hypothermia ng dahan-dahan. So, ayon sa balita, nung sila ay in-interview, kapag daw ang isa ay nilalagnat at lamig na lamig, ay yung 8 ay mag-huddle o magyayakapan sila sa paligid ng tao na nilalamig para painitan ng isang tao na yon. At kapag may isang tao na naman ang nilalamig, ay gagawin din ng 8 ang pagpapainit sa kanya. Naghahalinhinan sila sa ganitong sitwasyon hanggang sa silang lahat ay ma-rescue. Manghihina ang isa, tutulong ang iba. At kapag malakas na yung nanghina, ay siya naman ang tutulong sa iba na mga nanghihina. Ganun ang ginagawa nila. Grabe, ito ang caring for one another na inuutos sa atin ng Diyos sa ating kapatiran. Kaibigan, ang kalakasan mo ngayon ay kailangan ng iba. Ang pagpapala mo ay kailangan din ng iba. At by the time na ikaw naman ang nangangailangan, ay nariyan ng iyong kapatiran. Ito ang purpose ng ating discipleship group na tayo ay magpalakasan, magmahalan, at magmalasakitan sa bawat isa. Kaibigan, simulan mo maging bahagi ng discipleship group. Mag-type ka ng join sa comment section. Kaibigan, love cares. Hindi ka makakapagpakita ng care sa kapatiran nang mag-isa ka lang sa iyong spiritual journey. Kailangan mo ang kapatiran. So, paano nga ba tayo magmamahal ng gaya ng sa Panginoong Hesus? Unang prinsipyo ng pagmamahal, love cares. Ang totoong nagmamahal sa kapwa ay nagmamalasakit. Pangalawa, love bears. Ang ibig sabihin, ang pagmamahal ay pagtitiis. Handang magpasan ng kabigatan ng iba. Handang magpasensya. Ang ibig sabihin, ang tunay na pagmamahal ay nananatili na maging faithful kahit anong mangyari. Parang ang Diyos na nagpasan ng hirap at kabigatan natin dahil sa ating mga pagkakamali at kasalanan sa Kanya. Halimbawa, kung ang iyong asawa ay nagkaroon ng maling desisyon sa isang aspeto ng inyong marriage, pwedeng financial decisions. Now, ang totoong nagmamahal ay handang magtiis sa consequence ng pagkakamali ng iyong minamahal. Kung kinakailangang ibenta mo mga gamit nyo o ang paborito mong property, gagawin mo. Hindi ka susuko at parehas nyong haharapin ang hirap. Hindi ka tatakbo at iiwan mo ang iyong asawa. Problema mo yan, bahala ka. No. Love bears. Willing kang makisama sa pagtitiis. O kaya naman na-offend ko ang isang tao sa aking D-group. Example lang. Dahil sa aking pagtaas ng tono. O feeling niya, meron akong favoritism. O hindi ako naging isang magandang halimbawa. Whatever. So, anong posible niyang gawin? Una, pwede siyang gumanti at sabihan niya ako na masasakit na salita at hindi na niya ako pansinin. Pero tingnan mo ito. Pag ginawa niya ito, parehas kaming natalo. Naputol ang aming relasyon, naputol ang aming pagkakaibigan, naputol ang aming partnership sa kingdom ng Diyos, at malamang na-miss namin ang plano ng Diyos sa aming dalawa. So, sino ang nanalo? Ang diablo. Siya ang nanalo. Parehas kaming talo. O ang pwede niyang reaction ay, ang pangalawa, pagtitiisan niya at papasanin niya ang sakit ng kalooban na naidulot ko sa kanya at patuloy na magmamahal sa akin at magmamalasakit sa akin. Alam mo, mahirap ito gawin, pero aalalahanin mo na minahal ka din ng Diyos sa ganitong paraan. Pinasan niya ang mga kasalanan natin. Nagtiis siya na masaktan sa iba't ibang kasalanan natin at rejection at hindi pagpansin sa Kanya. Sa bawat pagtanggi natin na sumunod sa Kanya o seryosohin ang paglapit sa Kanya, alam mo, tinitiis niya ito. Kahit paulit-ulit tayong nagkakamali, hindi agad tayo hinahatulan ng Diyos. Pero tayo, kapag may isang tao na nagkamali sa atin ng ilang beses, mabilis natin sinusuko yung relasyon natin sa Kanya. Sinasabi natin, ayoko na sa'yo. Ang Diyos, sa mga pagkakataon na tinatalikuran natin siya,
patuloy pa rin siya naghihintay sa atin. Pero kapag tayo, may taong hindi na tayo kinakausap o lumalayo, madalas sinasabi na lang natin, bahala ka na sa buhay mo, hindi ka kawalan sa akin. Tayo kapag may inuuna tayong bagay kaysa sa Diyos, ay hindi siya sumusuko sa atin at nag-aantay. Pero tayo kapag hindi tayo napapansin o hindi pinapahalagahan, mabilis tayong nasasaktan at nagtatampo. Ang Diyos, kahit paulit-ulit tayong nagkakasala sa Kanya, pinapatawad pa rin tayo. Pero tayo kapag may taong paulit-ulit na nagkakamali sa atin, sinasabi natin, namumuro ka na ha, hanggang dito ka na lang, ayoko na sa'yo. Tayo kapag nangangailangan ay kahit hindi tayo deserving, ginagamit ng Diyos ang ibang tao upang palakasin tayo. Maya-maya, magugulat ka, may tumutulong na sa'yo. Pero tayo minsan kapag may nangangailangan ng tulong, iniisip natin, problema mo na yan. Di ko na yan sagot. Ako nga, may problema din eh. Grabe, no? Nakaka-relate ka ba? Ang Diyos, hindi agad tayo pinaparusahan kung nagkakasala tayo. Pero tayo, kapag may nagkasala sa atin, gusto natin agad silang singilin, sistensyahan, bitayin at gantihan. Tayo, kapag matigas ang ulo natin, nagtitimpi ang Diyos. Pero tayo, kapag may sumagot sa atin ng mali o nagpakita ng kawalang galang, mabilis tayong nagagalit. Hindi ito pwede sa akin, hindi ko ito palalampasin. Dapat irespeto nyo ako. Tama ba? Tayo may pagkakataon na hindi tayo nakakasunod sa Diyos, pero pinagpapala pa din tayo. Pero tayo kapag may sumuway sa ating payo, madalas natin sinasabi, bahala ka na sa buhay mo, hindi ka naman nakikinig, hindi na kita tutulungan kahit kailan. Grabe, no? Nakaka-relate ka ba? Kaibigan, love bears. Love like Jesus. Kung paano niya tayo mahalin, ganun din tayo magmahal sa iba. Sabi sa 2 Timothy 2:24, ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat nakikipag-away, kundi mabait sa lahat, marunong magturo at mapagtimpi. Grabe, pansinin natin ang salitang mapagtimpi. Ang ibig sabihin, kahit kinikriticize ka, kahit inaalipusta ka, kahit minamata ka, ay nagtitimpi ka pa din. Bakit? Love bears. Kaibigan, love like Jesus. Sabi sa 1 Peter 2:21, ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. Kaibigan, ayon sa talata, ay bakit tayo tinawag ng Panginoong Hesus? Para tularan natin siya. Pero ano ang tutularan natin? Ang mga pagdurusa niya para sa atin. Hindi niya sinabing kapag sumunod ka sa Kanya ay hindi ka mahihirapan kasi magiging smooth ang buhay mo. Mali, sa kabaliktaran na inuutusan niya tayong pasanin ang mga kamalian at kasalanan sa atin ng ibang tao. Halimbawa, si John Selwyn, isang missionary sa South Africa, ay habang nasa university pa siya, ay kilala siya sa kanyang galing sa boxing at sobrang lakas. Noong panahon na nasa South Pacific siya, bilang missionary ay merong katutubo doon na sinaway niya sa Panginoon. Kaya lang, minasama ito ng katutubo at sinapak siya sa mukha ng todo. Alam mo, ginawa ni Selwyn ay kinipkip niya lang yung kanyang braso at kamay. Nakatingin lang sa mata ng sumapak sa kanya. Narealize nung katutubo na madali lang siyang pabagsakin ni Selwyn, pero hindi nito ginawa. At nanatili lang itong nakatingin sa kanya na may kasamang habag sa kanya. Alam mo, tumakbo ang katutubo sa gubat at nahiya na siyang harapin ang missionary. Maraming taon na lumipas at kailangan nang bumalik ni Selwyn sa kanyang tahanan. May iba nang pumalit sa kanya, pero isang araw ay may isang taong nagsuko ng buhay niya sa Panginoong Hesus at nagpabaptize. Tapos, tinanong siya kung ano ang bagong pangalan na gusto niyang itawag sa kanya. Alam mo, sabi niya, tawagin niyo akong John Selwyn dahil siya ang nagturo sa akin kung anong itsura ang maging kagaya ng Panginoong Hesus. Kaibigan, nakikita ba ng ibang tao ang pagmamahal mo ng may pagtitiis at pagtitimpi? Ang pagmamahal daw, sabi sa 1 Corinthians 13:7, matiyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa, at tinitiis ang lahat. May dalawang pastor na kumain sa isang restaurant. Ang isang pastor ay magaling na Bible teacher at kagagaling lang nila sa isang Bible study. Habang nagsiserve ang waiter ay aksidente nitong natabig ang tubig at tumapon doon sa binti ng Bible teacher.
Alam mo, galit na sinaway niya ang waiter at pinagsabihan na masyado itong careless at iba pang masasakit na salita. Nag-apologize ang waiter at patakbong kumuha ng towel. Binulungan ng isang pastor ang Bible teacher. Sinabi sa kanya, "Pastor, pagbalik ng waiter, hinahamon kita na bahaginan mo siya ng kaligtasan." Of course, syempre, hindi niya kayang gawin yon dahil hindi siya naging mabuting witness. Kaibigan, paano mo tinatrato ang isang tao na nag-cut sa iyo sa daan? O mabagal siya mag-drive at nakaharang sa dadaanan mo? Paano ka nagre-react kapag nagmamadali ka na tapos papabuksan pa ang bag mo ng guard? O mabagal magbukas ng boom gate? O kaya nakikita mo natutulog ang guard? Paano ka magre-react sa kanya? Kaibigan, love bears. Love like Jesus. So, paano nga ba tayo magmamahal ng gaya sa Panginoong Hesus? Unang prinsipyo ng pagmamahal, love cares. Ang totoo nagmamahal sa kapwa ay nagmamalasakit. Pangalawa, love bears. Ang pagmamahal ay nagtitiis, nagtsatsaga at handang pasanin ang mga hirap na dulot ng pagkakamali ng ibang tao sa atin. At panghuli, love shares. Ito pagmamahal na handa kang makibahagi sa pagdurusa ng ibang tao. Handa kang makibahagi sa pain na pinagdaraanan nila. Alam mo, may kwento tungkol sa isang mag-asawa, si Frank and Mary. Si Frank ay nagkasakit ng malubha at hinang-hina na talaga doon sa isang hospital. At ang kanyang asawa, si Mary, hindi talaga umalis sa kanyang tabi. Sabi ni Frank, "Nauuhaw ako." At si Mary naman, ilalagay niya yung straw sa labi ni Frank. Hirap na hirap si Frank at parang nasusuka lagi at pinagpapawisan ng malamig kasi epekto ito ng gamot na iniinom niya. At ang gagawin ni Mary, itataas ang kanyang ulo, dadagdagan siya ng unan. Tapos kukuha siya ng towel, babasain ng mainit na tubig at pupunasan niya ang noo ni Frank na pinagpapawisan. At sinasabi kay Frank na, "Andito lang ako, sasamahan kita at aalagaan kahit anong mangyari." At ganito ang tagpo sa kwarto na yon ng maraming araw. At na-realize ko ang pagmamahal ay ang paggugugol ng panahon sa minamahal mo. Paghawak sa kamay niya ng mahigpit, pagyakap, pag-alaga at pagsabi na, "Andito lang ako." Kahit anong mangyari. Marahil, tinatanong mo, sino kaya ang mas nahihirapan sa kanilang dalawa? Pareha sila. Kasi nakibahagi si Mary sa suffering ni Frank. Ang pagmamahal ay patungkol sa pag-share nyo sa high moments at ganun din sa low moments. Nag-share kayo sa victories pero nag-share din kayo sa defeats. Nag-share kayo sa excitement, nag-share din kayo sa boredom. Nag-share kayo sa saya pero nag-share din kayo sa kalungkutan. Sabi sa 1 Corinthians 12:26, kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. Paano natin maipapakita ang pagmamahalan sa ating mga kapatid bilang part ng nag-iisang katawan ng Panginoong Hesus? Makikibahagi tayo sa lungkot at saya, sa hirap at ginhawa. Bakit? Kasi ayon sa talata, pag nasaktan ng isa, nasasaktan ang lahat. Grabe, ito dapat yung normal. Nakakalungkot kasi may kapatiran na kapag na-down ng isa, ay kakatuwa niya o ipapamalita pa sa iba at pinag-uusapan pa, "Liga, ipag-pray natin yung ating kapatid kasi ganito siya." Pero hindi niya naisip na ang pagbagsak ng kapatid ay pagbagsak ng lahat. Hindi niya naisip na ang paninira niya sa isa ay paninira niya sa ating lahat. Bakit? Dahil lahat tayo ay iisa na katawan ng Panginoong Hesus. Ano ibig ko sabihin? Ang mga parte ng katawan ay nagtatrabaho na magkakasama. Ang tenga at mata hindi naglilingkod sa kapakinabangan lamang nila, kundi naglilingkod din sila sa paa at sa kamay. At sa lahat ng parte, ang kamay naman hindi lang naglilingkod para sa sarili, kundi para sa lahat ng parte. Ang puso hindi lang nagsusupply ng dugo para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng parte. Imaginin mo, kung ang puso ay sa sarili lang niya magsusupply, ano mangyayari? Patay ang buong katawan. May pagkakataon din na merong part sa katawan natin ang hindi naglilingkod para sa ikabubuti ng lahat ng parte. Ang lahat ng ginagawa ng part na ito para sa sarili. Pinapakain ng sarili, pinapalaki ang sarili, at pinaglilingkuran ng sarili. Anong tawag sa kanya? Cancer. Kaibigan, gusto mo maipakita ang pagmamahal mo sa kapwa? Makibahagi ka
Di ba ganun ang cancer? Wala siyang pakialam sa iba pa. Basta gagawin niya, magpaparami siya, magpapalakas siya, papalakihin niya yung bukol. Kahit na ito ay nakakasama sa lahat ng parte ng katawan. Kaibigan, gusto mo maipakita ang pagmamahal mo sa kapwa? Makibahagi ka sa paghihirap ng iba. Paglingkuran mong lahat. Maging contributor ka at hindi takers lang. Ang taong sobrang nakafocus sa pagsulong o pagpapaunlad ng kanyang sarili, naku, maikli ang pasensya sa mga ganitong bagay. Hindi siya makikibahagi sa paghihirap ng iba. Walang pasensya na samahan ng iba sa kanilang misery. Basta magkasama lang tayo sa ginhawa, okay na. Pero pag nahirapan na, ayawan na. Balik na ako sa magulang ko. Misa pag hindi tayo komportable o hindi natin alam ang ating sasabihin sa taong may problema, iiwasan na lang natin siya. Kaibigan, ang kailangan lang naman niya sa'yo ay ang taong makikinig at makikidalamhati sa pinagdadaanan niya. Hindi niya kailangan ng solusyon na ibibigay mo, kundi ang kailangan niya ay kaibigan, katrabaho, kapamilya, kapatid na handang samahan siya. Minsan, ang makita ka lang niya sa tabi niya, okay na. May pagkakataon na imbis na ipanalangin at tulungan ng isang kapatid na nahulog sa kasalanan o may pinagdadaanan, ay ginagawa pa nating topic ng ating usapan. Kaibigan, alalahanin natin na ang pagbagsak niya ay pagbagsak ng lahat. Hindi natin siya dapat husgahan, kundi ipaalala sa kanya na may Diyos na handang magpatawad at bumuo muli ng buhay niya. Minsan, masarap lang tayong kasama kapag may kasayahan, kasaganaan. Pero kapag dumadaan sa pagsubok ang kaibigan, bigla na lang tayong nawawala. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang sa pagsasaya, kundi pati na rin sa pagdamay sa kalungkutan at pagdadalamhati. Kung kaya nating maki-celebrate sa kanilang tagumpay, dapat kaya rin nating makiramay sa kanilang pagkatalo. May pagkakataon na kaya nating tumulong sa pananalapi, panahon o pananalangin, pero mas pinipili nating huwag gawin dahil iniisip natin na hindi naman nating problema yon. O kaya maring abala tayo sa sariling tagumpay at pangarap kaya hindi natin napapansin ang mga taong nangangailangan ng ating panahon at suporta. Hindi natin inisip na kung mabibigyan mo lang sila ng panahon para magabayan, naku, uunlad din sila. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang nakatuon sa sariling kapakanan, kundi sa kabutihan din ng iba. Alam mo, ang isang pusong makasarili ay hindi makakaranas ng tunay na kagalakan. Dahil ang tunay na kaligayahan ay nasa pagbibigay at paglilingkod. Sabi nga ni John Gardner, when people are serving, life is no longer meaningless. Does your life ever feel meaningless? Do you ever catch yourself thinking, what's the point? Minsan, kapag may taong may pinagdadaanan, sinasabi natin, ang liit lang ng problema mo, wag mo dibdibin yan. Ngunit hindi natin alam kung gaano kabigat yun para sa kanya. Ang pagdamay ay hindi nangangahulugan ng pagbibigay ng lecture o payo, kundi ang pagdamay ay pagbibigay ng oras upang makinig at umunawa. May pagkakataon na iniwanan natin yung mga relasyon natin sa kaibigan, pamilya, churchmate kapag meron tayong pinagdaanan na matinding pagsubok. Kaibigan, ang tunay na pagmamahal, hindi sumusuko. Ang isang kaibigan o kapamilya na tunay na nagmamahal ay nananatili kahit mahirap na ang sitwasyon. Nakakalungkot din kasi minsan gusto lang natin ng tulong at suporta ng iba. Pero kapag sila naman ang may kailangan ay wala na tayong oras para sa kanila. Ang nagmamahalang relasyon ay hindi one way. Kung gusto natin ng pagmamahal, dapat handa rin tayong ibigay ito sa iba, lalo na sa oras ng kanilang pangailangan. Kaibigan, love shares. Love like Jesus. Sabi sa 1 John 4:12, kailan may wala pang tao nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo ay nag-iibigan, nasa atin ng Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Ang ganda ng verse na ito dahil sabi dyan ay kailan may wala pang tao nakakita sa Diyos. Totoo naman kahit ako ay hindi ko pa nakita ang Diyos. Pero kapag nakikita ko ang mga kapatiran na natututong magpatawad at magmahal ng walang kondisyon sa mga taong nagkasala sa kanila, mga taong willing mahirapan, makapaglingkod lamang sa iba, ay nakikita ko ang Diyos sa kanila. Totoo na nakikita sa atin ang Diyos sa tuwing nagpapakita tayo ng pagmamahal na gaya ng pagmamahal ng Panginoong Yesus. Pero this time, sa talata na ito,
ay ang tinutukoy naman ay ang kanyang church. Tayo na mga magkakapatid, ang sabi diyan ay kung mag-iibigan daw tayo, ay makikita ng mga taong may ibang paniniwala na nasa atin ang Diyos. At makikita nila ang Diyos. Alam mo, tinatanong ko sarili ko, kung nakikita ba ng mga tao ang Diyos dito sa ating WhatG online ministry? Nakikita ba ng mga tao na nagmamahalan kami? Kasi kung kami-kami nag-aaway at nagsisiraan, paano makikita ang Diyos sa amin? Ano ang magiging kaibahan namin sa mga clubs o organisasyon sa mundo kung hindi nakikita sa amin ang pagmamahalan sa isa't isa? Ano ang magiging kaibahan namin sa mga clubs o organisasyon sa mundo kung hindi makikita sa amin ang pagmamahalan sa isa't isa, ay hindi din makikita ng iba ang Diyos sa aming ministry. At kapag hindi nakita ang Diyos sa aming ministry o iglesia, ay pares lang kami ng ibang organisasyon dito sa mundo. Nagpapasalamat ako sa ating mga D-leaders at D-members na kapag may nangangailangan na kapatiran sa loob ng discipleship group, ay nakahanda tayo na kausapin sila, gabayan, at kapag merong may sakit, ay hindi tayo tumitigil sa pananalangin sa kanila. Then, sa abot din ng ating makakaya ay nakakapagbigay din tayo ng tulong pinansyal sa kanila, lalo na sa mga oras ng emergency. Now, hindi ko ini-encourage na abusuhin natin ang paghingi ng pinansyal na tulong. Hindi tayo umaattend ng discipleship group para meron tayong mahingan ng pinansyal na tulong, kundi umaattend tayo dahil gusto nating lumago sa ating relasyon sa Diyos at kapatiran at matrain tayo na gumawa din ng alagad. Ang sabi ng Diyos ay unahin natin siya at siya ang magbibigay ng ating pangailangan. Ang ituturo natin sa ating mga kapatid sa loob ng D-group ay ang pagdepende sa Diyos sa provision niya at hindi pagdepende sa atin na mga kasama niya sa D-group. Na matuto tayong magtrabaho ng buong sipag at yun ang magiging daan upang pagpalain tayo ng Diyos. Kaibigan, tanongin mo ito sa sarili. Sino ang mga tao sa buhay ko na may pinagdadaanan at kailangan nila ang aking pagdamay at pakikipagdalamhati? Sino ang mga kapatid ko ang hindi nagpakita sa akin ng pakikiramay? Kailangan ko sila patawarin kasi love bears. Handang magtiis kung nasaktan at handang magpatawad. Sino ang mga taong nanloko ng traidor at mga taong hindi mo gustong makasama? Simulan mo silang mahalin. Ipanalangin, batiin at tanungin, kumusta ka na? Mayroon ba akong maitutulong sa iyo? Bakit mo gagawin yan? Kasi love cares. Ganyan din magmahal ang Panginoong Hesus sa mga taong hindi nagpakita ng pagmamahal sa Kanya. Kaibigan, marahil gusto mo matuto magmahal ng gaya ng sa Panginoong Hesus. Kaya lang inisip mo, parang mahirap gawin ang mga pinag-uusapan natin. Mali kaibigan, hindi siya mahirap. Kung hindi, imposible kung sa sarili lang nating lakas. Kaya unang hakbang ay isuko mo ang buhay mo sa Panginoong Hesus. Manampalataya ka sa Kanya na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. Namatay, nilibing, pero muling nabuhay. At kapag ginawa mo ito, ay lilinisin ka niya at mananaan siya sa iyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At kapag nasa iyo na ang banal na Espiritu, ay magagawa mo na ang mga bagay na imposible mong magawa, gaya ng pagmamahal sa iba, ng gaya ng pagmamahal ng Panginoong Hesus. Kung ito nais ng puso mo, ay kahit nasan ka ngayon, ay ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na Ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga, ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo ako magmahal gaya ng pagmamahal ng Panginoong Hesus. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong espiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group
Type mo lang ang salitang join sa comment section. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry, at kung gusto mong maging partner sa ministry na ito na maggamit ka ng Diyos sa pagpapalagana pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanyayahan kitang mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Tapos kung gusto mo sumunod sa utos sa atin ng Panginoong Yesus na gumawa ng disciple o alagad, mag-type ka lang ng lead sa comment section. At alam nyo ba na maraming magagandang topic ang pinag-uusapan natin tuwing Wednesday, 7:30 via Zoom. Naku, mabe-bless kayo dito at lalago. Open po ito para sa lahat. Check nyo ang link ng Zoom sa description. Ang topic natin ay patungkol sa biblical counseling. At kung gusto mo magpa-counsel, ay meron tayong mga biblical counselors. Type mo lang ang counsel sa comment section at kakausapin ka namin mula doon. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Jesus is patient and kind. Jesus does not envy or boast. He is not arrogant or rude. He does not insist on its own way. He is not irritable or resentful. He does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Jesus bears all things. Jesus believes all things. Jesus hopes all things. Jesus endures all things. Jesus never ends. Love like Jesus. Kaibigan, paano tayo magmamahal ng kagaya ng Panginoong Yesus? Una, love cares. Magmamahal tayo na may pagmamalasakit kahit pa nga sa mga taong ayaw nating makasama. Bakit? Kasi mahal na mahal sila ng Panginoong Yesus. Namatay din ang Panginoong Yesus para sa kanila. Pangalawa, love bears. Ang pagmamahal ay handang magpasan ng consequence ng pagkakamali ng ibang tao. Hindi niya ika-cancel ang taong ito na nagkamali kung hindi aalalayan niya ito pabalik sa Diyos. At ang panghuli, love shares. Makikibahagi ka sa suffering ng ibang tao. Hindi mo siya i-give up sa panahon ng paghihirap, kundi mag-e-extend ka ng tulong sa iba't ibang paraan upang muli silang lumakas. Kaibigan, ang pagmamahal ay paghahangad ng ikakabuti ng isang tao kahit pa nga hindi siya deserving na kagaya mo at kagaya ko din, hindi rin ako deserving. At pag ginagawa mo ito, you are loving like Jesus. At pinapakita mo sa Diyos na siya ay totoong mahal mo. God bless.